Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tagin natin ang tao na nakakonect sa'yo. Palagi naman natin ito ginagawa. Anong totoong nararamdaman niya sa'yo? Intention, behavior. Nararamdaman mo ano ang hidden secret. Siyempre payo. At siyempre kukuha tayo ng mga if you want the clarity, no? O kaya sa mga tao, sa mga nagkahiwalay. Kuha tayo ng clarity nyo sa relasyon at mga message na kailangan nyo malaman. Tao na nakonect kay Leo. Ano ang totoong nararamdaman mo kay Leo? Show me. Totoong nararamdaman mo kay Leo. Vice versa tayo ha. Sa mga gusto magpa-personal reading, pakicheck na lang po sa description below. Ang mga pangyayari. Tao na nakonect kay Leo. Energy reading tayo. Vice versa. Ano ang nararamdaman mo kay Leo? So, tao na nakonect kay Leo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, lovers, asawa, kung sino man siya. Ano ang nararamdaman mo kay Leo? Vice versa. The Moon. Okay. Okay, nararamdaman niya sa iyo. Okay, nararamdaman niya sa iyo, iniisip ka niya. Iniisip ka niya, kumbaga ikaw yung naiisip niya every night, nandiyo sa point na yon. Nararamdaman niya sa'yo kasi gusto niya muling buuin yung connection na ito. Sa mga nagkahiwalay ito sa mga nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, gusto niya buuin yung connection na to. So dito sa sinasabi, ikaw ang naiisip niya, nararamdaman niya, they feel happy pagdating sa'yo. I feel satisfied, andun yung saya, I feel peace din sa nakikita ko sa kanya dito. Andun din yung situation na thankful siya sa sitwasyon o sa relasyon na to na dumating ka nung time na yon sa buhay niya. Siyempre, sa ngayon din, gusto niya na getting together sa'yo. They thinking about you every night. Kung kayo naman is in relationship, no? Kung kayo naman is in relationship, nararamdaman niya sa'yo. Para daw may mga bagay o sitwasyon ka daw na iniisip gabi-gabi. Hindi ko alam, pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa relasyon, o pwedeng sa mga connection. Ganon. Yung nararamdaman niya is parang may mga ini-illusion o iniisip ka daw. And then also, syempre, nararamdaman niya sa'yo is yun, you revealing my life. Parang nandun sa point na yun. No? Kumbaga nandun siguro yung mga, hindi ko alam why, pero mga pag-iisip ng mga bagay-bagay. Pwedeng related to a family, related to a house, related to sa connection na ito, na handon. Mga illusioning something. Kung kayo naman is may third party, syempre, opo, may third party po, sa nakita ko dito. So, may mga third party, yes, there's a secret. Ako na nakita, siguro naman, alam mo naman din yun, o nararamdaman mo, kasi malakas din naman yung intuition mo, Leo, sa nakita ko to. And you need to trust to your intuition. Yes, meron siyang iba. No? Pero nararamdaman niya pa rin naman sa'yo, ano naman yung saya, kasi pareho lang din nung magkarelasyon. Ano naman yung saya, yun nga lang, may mga lihim lang din siya na hindi niya sinasabi sa'yo. Yan, nakikita ko dito. Kumbaga, ikaw yung, sa may mga third party dyan, you are the person na kaya kong makipag-partnership or makapag-dealing. Ganyan. Kumbaga, handyan ka palagi sa tabi ko or handyan ka sa tabi ko. Ganyan. Tingnan natin, anong intention mo kay Leo? Leo. Tao na ako na kay Leo. Ano ang intention mo kay Leo? Ano ang intention mo? Vice versa? Ano ang intention mo kay Leo? Wala, yun talaga. Labas agad. The Nine of Cups. Intention niya sa'yo. Okay, intention niya sa'yo. Intention niya sa'yo, sa mga nagkahiwalay, no? Sa mga nagkahiwalay, they feel sorry pagdating dito, and I feel pain. Intention niya sa'yo is, gusto niya na humingi ng tawad sa'yo because of the painful na situation na naibigay niya sa'yo. Nandito siya sa point na yun, gusto niya na, syempre, kausapin ka, pero nasa isip ka kasi niya,
gusto kanya kausapin pero hindi niya alam paano. Nandun siya sa point na yun na sa mga nagkahiwalay dito. Yun, nagkakaroon siya ng pagkocontrol when it comes to emotion or nandun yung mga point na gusto man niya mag-sorry. Siguro maano to, mataas siguro pride nito, no? Or hindi lang talaga siya pala sorry. Ganun. Yun ang nakita ko kasi sa kanya. Baka kasi meron 'di ba? So, depende kasi no, meron kasing sorry na salita lang, merong sorry na ginagawa when it comes to an action. Tapos uulitin uli, no? Nandun sa point na yun eh, no? Yun nga lang, yun ang nangyayari kasi dito. May nangyayari, hindi nagkaka-good term, tapos gagawin uli, parang nandun sa point na yun. Nagiging hot and cold yung connection, yan. Intention niya sa'yo is to say sorry because of the painful na binigay ko sa'yo. Kung kayo naman is in connection nitong tao na to, ang intention niya sa'yo, purity naman yung intention niya pagdating sa'yo, no? Kumbaga nandun siya sa point na may mga bagay siya na gusto niyang gawin o gusto niyang ibigay when it comes sa'yo. Sa nakikita ko dito, siyempre handun yung point na I feel sorry kasi hindi lahat kaya ko maibigay sa'yo or hindi pa sa ngayon kaya ko maibigay sa'yo. Nandun naman din yung pag-iisip when it comes sa mga pangarap sa buhay, when it comes in this connection, ano. Yun nga lang siguro, may mga blockage in this connection, maaring nandun sa point, vice versa tayo. Yun, kaya nakakaramdam din siya ng disappointment pagdating sa kanya. Kung kayo naman is may third party, oo, halatang halata naman, di ba? Halatang halata. Yan, may mga third party talaga sa iba dito. No? Kasi nandun yung point na nagkakaroon ng blockage in this connection. Handun din yung sitwasyon na napapaamo ng isa o napapaamo mo siya o napapaamo ka niya, vice versa. Yung connection na to, kahit na nahandun yung point na minsan may mga pag-aaway, conflict, ganun din naman sa mga magka-connect, no? Mga hindi pagkakaintindihan, nasasaktan, but nandun naman yung they always maaring say sorry or pinaparamdam niya sa'yo or may mga bagay siya na ibinibigay sa'yo to say sorry, pwedeng nandun sa point na yun. May third party talaga. May blockage eh. May mga, sa mga, kung hindi nyo naman alam, yes, may lihim po. No, tingnan natin. Tao na nakakonect kay Leo. Leo, ano ang behavior mo kay Leo? Vice versa, anong behavior mo kay Leo? Ano ibig mo sabihin? Behavior niya sa'yo? Ano? Okay, behavior niya sa'yo. Sa mga nagkahiwalay dyan, ang behavior na nakikita ko kasi sa kanya dito, medyo complicated, no, sa mga nagkahiwalay. Masyado naging complicated. Hindi niya alam kung paano kanya kakausapin. Ite-text ka ba niya? Tatawagan ka ba niya? O paano siya kukonek? Nando siya sa point na yun, no, sa nakikita ko dito. Kasi alam mo yung point na may mga gusto siyang gawin. Siguro inakala nito nung nagkahiwalay kayo na ikaw yung susunod pagdating sa kanya. Alam mo yun, yung ikaw yung hahabol pala. Maring nandun yung point na yun, ano. Yun, ang nakikita ko, wala siyang action sa ngayon, sa nakita ko dito. Kasi it's more on stock, napanghihinaan siya ng loob ngayon. So nakita ko dito na there's a lack of progress na nagaganap o nangyayari. Maaaring nahando rin yung point na nagkakaroon siya ng pagpapaliban, no, when it comes sa ano. Kasi hindi niya alam paano. Sa ano. Kaya yung behavior niya, hindi niya daw alam. Hindi siya makapag-desisyon kasi nandun siya sa point na natatakot siya in a situation. Nandun yung painful or kaba or takot, no? Sa mga magkakarelasyon naman dito, sa mga magkakarelasyon is, ang behavior niya sa'yo is to give you a support or nandun yung point na hindi niya maibigay sa'yo yung agaran, yung sitwasyon, pero gusto niya ibigay sa'yo yung full of support when it comes in this connection. Yun nga lang, siguro may mga time talaga na hindi niya kaya or wala siyang kakayahan. Halimbawa, lalo na sa mga bagay na gusto mong gawin, na gusto mo, o kaya kung sa iba dito is from a money, o kaya kung iba dito is ano bang plano mo sa buhay ko talaga, o ano bang plano mo sa connection natin, mga ganun. Ang nakikita ko kasi sa kanya, they want to move slow when it comes in this connection, pero handun yung point na itatry niya yung best niya to improve yung mga bagay-bagay in this connection sa nakikita ko dito, no? Medyo
medyo kasi marami siyang iniisip sa ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Pero there's a complicated situation ako na nakikita when it comes in this connection. Kung kayo naman is may third party talaga, is yun nga, medyo complicated nga, medyo magulo yung sitwasyon sa nakita ko dito. Maari din nga, tulad ng sabi ko, di ba, may mga secret situation, behavior niya kasi hindi, hindi siya kasi gaanong, gano'n na maaaring binibigyan ka niya ng suporta, or binibigyan ka niya ng mga bagay na gusto mo, o ano man yan, full of support siya maari sa iyo, kaso hindi lahat kaya niya ibigay sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Hindi ko alam mo pero yun nga, siguro nga dahil sa third party, complicated yung situation yung dalawa. Parang nandun sa point na, sa iba kasi sa may mga third party, sumunod ka sa akin. Parang nandun sa point na yun. Behavior niya kasi may mga bagay rin siya na hindi niya nasasabi sa'yo. No? Sa may mga third party dyan, or wala man, o yung mga nagkahiwalay. May mga bagay siya na hindi niya sinabi sa'yo. Leo, ano totoong nararamdaman mo? Leo, ano bang nararamdaman mo sa kanya? Sa tao na to? The Fool. Ganun. Okay, nararamdaman mo sa kanya. Nararamdaman mo sa kanya, sa mga nagkahiwalay dyan, sabi mo sa kanya, naging full ka. Ganyan, sa mga nagkahiwalay. Naging full ako. Alam mo yung sitwasyon na naging irresponsible siya. Alam mo yung, hindi siya ganun. Hindi mo, well, pinahalagahan ka niya, but not the same page when it comes sa pagpapahalaga mo sa kanya. Nandun sa point na yon, no? And then, parang hindi niya iniisip. Parang alam mo yung, halimbawa, needs mo siya, pero hindi niya kayang i-produce sa'yo yung needs mo. Yung mga ganun sitwasyon. Sa mga nakahiwalay, yung parang kailangan nandun yung common sense mo. Common sense na nga na nalulungkot ako, na tinatawag kita, na gusto kitang makita. Halimbawa lang pero sabi mo busy ka, ganyan. Yung konting paglalambing pero hindi niya magets yun. Tapos sasabihin niya sa'yo is, hindi mo siya magets kasi alam mo naman na may trabaho. Yung mga ganun sitwasyon. Yan, medyo law of common sense din itong taon na to, no, sa nakita ko dito. Parang nakita ko kasi dito is maaring sarili niya lang din yung iniisip niya. Maaring nandun sa point na nagpa-fire agad siya. Ganyan. Ang nararamdaman mo rin sa kanya, yun, na ano siya, actually, very creative naman ang nakikita ko sa'yo pagdating dito sa taon na to. Very creative, matalino, magaling magsalita. No, kaya nga siguro na bola ka, yun. And then, yun. Kumbaga, marami siyang idea, ano yung nararamdaman mo? Marami siyang idea sa mga bagay-bagay. Yun, ang nakikita ko dito. Sa mga magkarelasyon naman dito, they feel always free. Ang nakita ko dito, no? Sa iba, yung mga nagkahiwalay. Kaya ka pala naging Sa mga magkarelasyon naman, sa mga magkakarelasyon, ang nararamdaman mo sa kanya, handa naman yung excitement, handa naman yung attraction when it's come in this connection sa nakikita ko dito. Yun nga lang, hindi ko lang maintindihan wala ba siyang pera? Sabi wala ba siyang pera? Wala ba siyang ipon? Or nandun yung point na binibigyan naman din niya yung lahat, no? Yan, pinipilit niyang gawin yung mga bagay na gusto niyang umpisahan. Or nandun yung sa point na palagi siya nagkakaroon ng pagre-resetting. Diba? If they fail, they always ready to reset any situation into your life. Nandun sa point siya na yun ang nakikita ko na nararamdaman mo sa kanya. Kung kayo naman is may third party, oo, meron. No? Sa nakikita ko dito. Kasi, nararamdaman mo sa kanya yun. Kasi there is someone na alam mo sa sarili mo na parang may iba, anak ata to, either sa iba dito may anak to, or nahando yung point na may iba pa siya talagang kausap. Yun ang nakita ko. Ano ang hidden? Ikaw ito or siya Anong hidden ba ng connection na ito? Anong hidden?
Ano ang hindi alam ng connection ito? Ikaw ito or siya? The Magician. Ano yan? Okay, dito sa nakikita ko dito, ikaw ito or siya ha, alam mo yung point nitong energy na to, na alam mo yung kahit na nagkakaroon itong tao na to ng mga painful situations sa sarili niya, pinipilit niya at ginagawa niya yung lahat para mag-success sa buhay. Pwede ikaw ito or siya. Nandun sa point na yon. Nandun talaga yung pagpupursige or pagtsatsaga or they want to keep to fight to success sa sarili niya or to recover something sa buhay niya. Pwedeng sa sarili niya or any situation in life. Nandun, ginagawa niya yung lahat para sa good ng situation. Ikaka-success ng situation. Ikaw ito or siya. Advice. Advice. Six of Cups. Ano pong ibig sabihin? Okay. When it comes sa advice, okay. When it comes sa advice, ang sinasabi dito sa iyo kasi is you need to be practical and you need to see the fact of the situation. Alalahanin mo yung mga nakaraang sitwasyon o mga nangyari sa buhay mo. Maparelasyon man yan, mapatrabaho man yan, mapasarili mo man yan, or any situation into your life. Alalahanin mo and you need to put or kumuha ka doon ng mga aral na sitwasyon, ano, and be practical. Sinasabi, huwag mo kakalimutan yung sarili mo to nurturing and think to the future, ang sinasabi din dito. And syempre, kung may mga bagay na need to closure or i-need i-close or i-let go gawin, ang sinasabi dito, and don't be stagnant. Tsaka, syempre, mas more on maturity is needed ang nakikita ko. Kailangan mo na rin daw kasi na i-let go yung nakaraan o yung mga bagay na nakapagpapabigay sa iyo ng stressful situation. You need to keep moving to reach your goals sa nakikita ko dito and you will achieve naman din sa nakikita ko sa iyo dito. No? Tingnan natin ang mga clarity or messages na gusto nyong malaman sa mga nagkahiwalay dyan or mga gusto ng clarity. Any message po. Leo. At sa partner niya. Or sa connection niya. Okay, you always come back. Uy, mukhang iba dito. Ano hot and cold nga. Ano yung iba. No? Sa mga, siguro sa iba dito yung mga nagkahiwalay. Ano? Maaring nandun sa point na yon. Minsan, andyan na naman. Tapos babalik na naman. Okay na naman. Yun. Kaya nandun yung the pain na nararamdaman mo or nararamdaman niya, vice versa. Nagiging ano na siya, no? Nagiging familiar na parang ano ba, napaparalyze ka na ata sa mga ganong sitwasyon. You always kasi na open yung door mo para sa kanya. Kaya nagagawa niya sa'yo yun. Diba? Kasi pagka nagre-reset na ka na lang. Maring sa mga nagkahiwalay to or sa mga may mga third party, pwedeng nandun sa point and never really over. Yun, hindi na matapos-tapos, no? Nandun yung point din. Sa mga nagkakahiwalay, handun nga, maaring nandun point na nawawala ng pag-asa yung isa sa inyo. Kasi doon sa false hope, ganyan. Or nandun yung point na ayoko nang umasa, na nawawalan ako ng pag-asa, na magkakabalikan pa tayo, or magkakasundo tayo what comes doon. Or sa mga third party, ganun din, no? And yun nga, maaaring nandun nga talaga yung third party relationships na nakita ko dito, walang tigil ang pangsisinungaling o pambababae ng isa. Maaaring nandun sa mga nakahiwalay ito, no? Yun. Or sa mga third party din, ganun din. Kasi never really over the situation. Tingnan mo naman, you're my drug. Oh my God, isa na obsession, situation, sa nakita ko dito. Kung titingnan ko dito, sa mga nagkahiwalay man dyan, or sa mga third party, this is not a love. Sa nakita ko, this is more on obsession. This is more on addiction. Kaya, pag nagtatapat kayong dalawa is nagiging high yung intention ninyong dalawa. Yan, maaring isa sa inyo is nagiging sakim, ganun. Pero iba dito, sa mga nagkahiwalay na, isa sa inyo is nag-glowing up. Wow. Kumbaga nahandun yung point na bumalik siya sa dati niyang energy
no, and pinili niya yung sarili niya, and I choose me. It's good naman to, no, sa mga nagkahiwalay. Tingnan na pa natin. Ay, ano ba yun? Tumilampon. Thank you. And there are no real secret in this world. Ibig sabihin, walang sikreto na hindi mabubunyag. Do you ever think of me? Isa sa inyo is, or maybe this is ya, naiisip mo pa ba ako? Or maybe nahando yung day fantasizing, ano? If I had to cherish you more, would we have made it? Ayan na nga, patay tayo dyan. Kaya pala nandito siya sa ano, sitwasyon. I just want to be happy even if it's not with me. Ay, gano'n. May third party nga, ano? I just want you to be happy even if it's not with me. Maybe ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. Pero nandun yung point na ano, no, paring nagkakaroon siya ng pag-i-spy pagdating sa iyo, or maybe you're spying this person sa nakikita ko dito, at nagkakaroon ka ng mirroring when it comes to yourself na nakikita mo, tsaka mo lang nararamdaman o nararamdaman niya yung cherish na binigay niya sa iyo o binigay mo sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Arigato namaste, God bless.